Okay, malapit na pong matapos ang 2025 at ako po si Attorney Barry Gutierrez, isa sa mga host nyo dito sa The Insiders Podcast. Nung nagtapos po kami ng aming huling episode nitong nakaraang December 17, akala ko hindi na kami kailangang maglabas pa ng panibagong video bago matapos ang taon. Pero dami nangyari. Noong December 19, nangyari po yung kay dating Yusek Cathy Cabral, at itong mga nakaraang araw naman, pumutok itong tinatawag na DPWH leaks na nagbibigay na naman ng bagong anggulo dito po sa patuloy na investigasyon at issue ng skandalo at korupsyon sa flood control. So, isip po namin, baka kailangang magkaroon tayo ng maski maiksing pag-uusap tungkol po dito sa mga isyong ito bago matapos ang taon. So, unahin po natin itong DPWH leaks. Ano ba po ito? Ito po yung mga news reports na lumabas sa mga ilang mga pahayagan, website, di ba pang mga media organizations, itong mga nakaraang araw, na nagsasabi na noong 2020, meron daw mga malalaking insertions na naisama dito sa ating 2020 budget bago pa man maisubmit ang National Expenditure Plan sa Congress. So, merong 16 items dito na halos 1 bilyong piso ang halaga na pinasok para daw at dahil hiningi ni VP at nung panahon na yon, Mayor ng Davao, Sara Duterte. Meron pa mga ilan dito ay pinasok din naman sa NEP, budget ng DPWH, na ang humingi naman daw si dating congressman, hanggang ngayon Congressman Paulo Duterte ng Davao. Meron pa dito, pumasok galing kay dating spokesperson, Harry Roque. So, ano po yung ibig sabihin nito? Una, kailangan maging klaro tayo, hindi ito yung mga insertions na ginawa habang pinag-uusapan na at pinagdidebatihan ang budget sa House at sa Senate. Hindi po ito yung mga pinasok sa small committee. Hindi po ito yung mga insertions na naipasok ng mga senador at mga kongresista. Ang lumalabas dito, bago pa man i-finalize ng DPWH ang kanyang budget na isasubmit sa Kongreso bilang bahagi nitong National Expenditure Plan, meron na silang mga nilapitang mga politiko, mga malapit sa kusina, tulad nga itong si Mayor Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Secretary Harry Roque, at hininga na. Meron ba kayong mga project na gusto nyong ipasok namin sa aming budget proposal na ibibigay sa Kongreso? Isipin po ninyo, hindi ba dapat ang ganitong klaseng proseso, kapag DPWH ang nagsasubmit, kung anumang budget ang kanilang hinihingi, nababata yan sa isang malalim na pag-aaral, sa isang malawakang plano, sa isang technical study nito mga pangangailangan ito. Pero ang lumalabas dito, parang meron palang mga proyekto na hindi dumadaan sa ganong klaseng pagsusuri, kundi binibigay at hinihingi lamang galing sa mga politiko na malapit sa kusina at malakas sa Malacanang. Ano naman ang koneksyon nito doon sa kay dating yumaong Yusek Cathy Cabral? Kasi kung maaalala po natin, si dating Yusek Roberto Bernardo, binanggit niya na si dating Yusek Cathy Cabral ang isa sa mga pangunahing tumututok dito sa prosesong ito. Ibig sabihin, siya mismo ang lumalapit sa mga politiko at siya ang humihingi ng kanilang mga pet project para maisama na nila dito sa budget proposal ng DPWH bago pa man maisubmit ito sa Congress para sa debate at deliberasyon. So isipin nyo, panibagong anggulo ito dito sa mga kung ano nang mga lumabas na anomalya at skandalong napag-usapan natin sa mga nakaraang buwan na may kinalaman sa flood control. Sabi nga ni dating Yusek Bernardo, napaka-irregular at napaka-mali nito naging prosesong ito dahil dapat nga ang pakialam ng mga politiko ay doon sa budget deliberation process sa Kongreso mismo. Pero dito lumalabas, kung malapit ka pala, malakas ka sa mga nasa pwesto, DPWH na mismo ang magpapasok ng mga proyektong gusto mo bago pa man pumasok sa anumang usapan at anumang deliberasyon dito sa budget process ng GAA sa House at sa Senate. So, malinaw na malinaw kung si Yusek Cathy Cabral ay nariyan pa para tumistigo, sana mas lalong malalim nating masuri itong issue na ito. Pero dahil wala na nga siya, inaasahan natin na ang
mga ahensyang ngayon ay namumuno sa ganitong investigasyon, pangunahin na ang ombudsman, ay dapat tingnan ito. Dahil iba pa tong aspeto, iba pa tong anggulo nitong buong kwento ng korupsyon na napilitan tayong pakinggan at lahat tayo ay nadismayang malaman nitong mga nakaraang buwan. Ngayon, malinaw din dito, hindi lang itong usapin ng korupsyon ay pwede nating maitutok sa mga individual o usapin ng dokumento, usapin ng individual na pangalan, pero mukhang meron talagang sistema in place na nagiging posible ang ganitong malawakang korupsyon. Kaya, kung gusto pa niyong marinig at mga kwentuhan at mas malalim pang usapan tungkol dito, antabayanan po ninyo ang aming year-ender episodes ng The Insiders. Yung una, ngayon pong December 31, Part 1. At yung susunod, Part 2 naman sa January 7, 2026, sa bagong taon na. So, hanggang dyan na lang muna po tayo. Sana patuloy po kayo magsubaybay sa aming podcast at sa aming channel. At doon natin mapapag-usapan ng mas malalim ang mga issue tulad nito. So, hanggang sa 31 at hanggang sa January 7, magwi-wish na lang ako sa inyo ng belated Merry Christmas at Happy New Year sa ating lahat. Naway sa darating na taon ay lalong lumabas ang katotohanan tungkol sa mga issue na ito at sana yung matagal na nating hinihintay na merong mapanagot para sa lahat ng anomalyang ito ay mangyari na dito sa darating na taon. Muli, ako po si Atty. Barry Gutierrez para sa The Insiders Podcast. Mabuhay po kayo!